ang story of success ng pagpapagawa ng bahay na mag-asawang Mr. and Mrs. Maranan, na kung saan ito nga po ay isang online seller at tunay nga namang kapwa nagtulungan ang mag-asawang ito hanggang sa nag-ipon at ang dating pinapangarap lamang nilang bahay noon at ito nga at naisa katuparan na ngayon. So guys, ito po ay may full video house tour na kung saan makikita po natin ang kagandahan mismo at fully finished na bahay nito. At tunay nga naman talagang napakaganda at ang sukat po nito ay 72 square meters at merong 2 kwarto. So guys, and also ito po ay binigay ang full details ng mga materyales na ginamit dito upang maibahagi at maihatid din sa inyo upang magkaroon din kayo ng idea sa ganitong klaseng modern design na bahay na kung saan ay tunay ngang napakaganda at ito nga ay mapagbabasihan nyo if ever na ganitong design ang gusto nyo at ganitong sukat ay meron kayong mapagkukumparahan at mapagbabasihan. So hey guys, ito po muli ang inyong lingkod, Rep Egay Mix TV. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay para magkaroon din tayo ng idea. If ever na tayo ay sasabak na at magpapagawa na ng ating pangarap na bahay, ay kahit paano ay meron tayong konting nalalaman at hindi tayo maiisahan. So guys, ito po ang ating topic or pag-uusapan ngayon. Ang pagpapagawa ng bahay na ito ng mag-asawang Ma'am Jelly at Sir Francis Maranan. Na kung saan si Ma'am Jelly nga po ay isang online seller at habang si Sir Francis ay siya naman po ang nagpipick up at nagdi-deliver nito. At yan nga ay sa bunga ng pagsusumikap nilang mag-asawa at pagtutulungan at yun nga ang dating bahay na lamang nilang pinapangarap noon ay naisa katuparan na ngayon. So guys, ito nga at pag-usapan na agad natin ang full details ng mga materyales na ginamit dito. Lalong-lalo na dito sa structural ng bahay at ito nga ibinigay sa atin ng owner ng bahay. At ito na nga guys, unahin po muna natin na kung saan nakikita nga natin ito na meron na nga bubong na kung saan ito po ay steel trusses and color roof. So sa steel trusses po ay gumamit sila dito ng C-Parlins at habang ang bubong naman ay color roof, long span, rib type at 0.4 ang kapal. And then kasama na rin po dito ang kanilang spandrel. At yan nga ay lahat-lahat, worth of materials ay gumastos sila dito ng 95,000 pesos. At ayon po kay ma'am, ang nakuha niya pong manggagawa dito ay arawan na 700 pesos per day. And take note guys, 3 araw lang po nila itong ginawa. So malaki po ang namenos ni ma'am dito, kagaya po ng nagawa niyang ganito na arawan. Yun nga tulad ng sinasabi ko sa ating mga vlog, na talagang pagka nakatsyempo ka ng arawan sa paggagawa ng bubong ay mas malaki ang iyong ma-menos. Kagaya po nung aking bahay ay arawan din po ang gumawa nun. So ito, continue po tayo sa structure ng bahay na kung saan ayon kay ma'am, sa mga hollow blocks or CHB ay nakagamit po siya dito ng 1,900 piraso. And then yan nga ay sa sukat na 72 square meters at meron 2 kwarto. And then sa simento naman ay umabot po ito ng 200 piraso. Sa bakal naman guys ay gumamit siya dito ng 12mm, 10mm at 9mm. Sa 12mm po ay umubos ng 45 piraso at habang ang 10mm ay 80 piraso. Sa 9mm naman po ay 105 piraso at yan nga ay nakaubos siya dito ng 230 piraso. So lahat-lahat po yan sa mga bakal na ginamit dito assorted sizes. Sa buhangin naman at graba. Sa buhangin po ay nakagamit siya dito ng 11 elf at habang ang graba naman ay 2 elf. So yan po sa structural ng bahay na binigay na details ni ma'am about dito sa bahay na 72 square meters at ganitong design. So guys, ayon po sa binigay na details ni Ma'am Jelly, na ang sukat po ng bahay na ito ay 6 meters by 12 meters. At ito po ay kinonvert natin by the square meters at lumalabas ito na 72 square meters. And by the feet naman po ay 20 feet by 40 feet. At ito po ay may 2 kwarto, kitchen and dining area, living room, isang toilet and bath, at maluwang na terrace. So guys, ayun nga po't nakita natin buo na yung structural and then meron na rin po siyang bubong. At sa ngayon naman po ay nagpi-finishing na sila dito sa loob at labas ng bahay. So ito na po ang ating pag-usapan muna at nakikita nga natin nagkakabit na rin sila ng kisame na kung saan ginamit nga po dito ay metal faring and hardiflex. So ito po ayon kay ma'am, ang nagastos niya po sa buong bahay na pagkikisame na kung saan ito nga po ay metal faring and hardiflex at may kornisa, lahat rivet at yan ay nagkakahalaga ng 25,000 pesos. Worth of materials po yan, wala po siyang design, plain lamang.
And also guys, ito na nga pag-usapan na rin natin ang about sa mga pintuan, sliding windows, etc. At ito nga pati yung tiles ay uusapin na rin natin at unahin na natin ito. Sa floor tiles po ay gumamit sila dito ng 60 by 60. Na yan ay nakikita natin sa sala and then gayon din sa kanilang mga rooms. And also guys, about dito sa kanilang kitchen ay sukat din na 60 by 60 ang ginamit. Dahil mostly yan po ang standard na sukat ng lapad at taas na nilalagyan po ng tiles, kaya saktong-sakto po talaga yung 60 by 60 sa kitchen. And then dito naman po sa CR, ang ginamit po nila dito ay 30 by 30. And then sa wall naman, mostly ang ginagamit talaga dito ay 30 by 60. So yan po, ayon kay ma'am, sa tiles work ng bahay na ito ay gumastos siya worth of materials ay halagang 60,000 pesos. So guys, ito naman ang ating pag-usapan ang about sa mga windows na kung saan nakikita mo natin ay nakakabit na at meron po siyang corner windows, glass. And then also guys, ito nga, 7 windows, ayon kay ma'am ay gumastos siya dito ng halagang 40,000 pesos sa ganyang klase at meron na nga pong corner window glass. Sa mga pintuan naman guys, ayon po kay ma'am ay meron po siyang 4 na pintuan at isang glass door at yan ay lahat-lahat gumastos siya dito ng halagang 23,500 pesos. So magandang klase na po ito at nakikita natin yung pintuan nila ay puro panel door. So guys, about po sa pintura naman ng bahay na ito, na kung saan ito nga ay ginamitan ng skim coat na usually ginagamit po talaga yan, and then yun nga yung pintura na materyales. So ayon po kay ma'am, sa pintura po ay gumastos siya dito ng materyales na halagang 15,000 pesos. Yun po yung pinaka-paint mismo. And about naman po dito sa kanilang skim coat na nagamit, na kung saan ito po ay worth of 18,000 pesos sa buong bahay na ito na pag-i-skim coat. So guys, ayun nga po't nakita natin ang kagandahan na mismo ng loob ng bahay na ito, na kung saan ito na nga po yung fully finish niya. And makikita po natin yung actual video na ito na tunay ngang napakaganda. So sa ganitong design na 72 square meters na meron 2 kwarto, at yan nga po yung mga materyales na nabanggit natin, ayan po ay galing sa owner ng bahay. And then ito nga at malalaman po natin after natin mapanood yung full video house tour nito kung magkano nga ba ang nagastos dito sa ganitong magandang modern design na ang sukat na 72 square meters na merong 2 kwarto. And guys, talking about the electrical ng bahay na ito, na ayon po sa details ni ma'am, lahat-lahat na po ito, wirings, lamps, accessories at pagkakabit at linya, ay lahat po ito ay gumastos siya ng halagang 50,000 pesos. Dito lamang po sa electrical ng bahay na ito at kasama na nga yung linya nito. So ang tanong, magkano nga ba ang nagastos dito sa fully finished na ganitong design na sukat na 72 square meters na merong 2 kwarto? So guys, ito po yung full video house tour at panoorin muna natin ito at makita natin ng actual video ang kagandahan mismo ng finishing nito, lalong-lalo na yung loob at kung gaano nga ba kaaliwalas itong 72 square meters na merong 2 kwarto. So once again, congratulations po sa iyo, Ma'am Jelly and Sir Francis, na tunay ngang napakasarap sa pakiramdam or sa feeling na ngayon ay mismong binibidyohan mo na yung napakagandang bahay na ito na dati nyo lamang pinapangarap noon, at dahil nga sa inyong pagsusumikap at pagtutulungang mag-asawa bilang isang online seller, at eto na nga at naisakatuparan nyo na ngayon. So ito guys, panoorin po natin ito at after nyo pong mapanood ay malalaman na natin kung magkano nga ba ang nagastos dito. So guys, mega love shoutout po sa ating mga regular viewers, lalong-lalo na sa ating mga kapwa OFW. Happy 132,000 subscribers and counting po tayo, patuloy na dumadami at marami po tayong nai-inspire sa ating mga ginagawang video at tunay ngang makabuluhan ang ating mga ginagawang presentation upang ma-motivate at ma-inspire tayo at magkaroon na rin tayo ng lakas ng loob at pag-asa para sa ating pinapangarap na bahay, para sa ating minamahal na pamilya. So good luck po sa ating lahat. And God blessed po sa ating lahat.
So guys, ayan po't natunghayan natin mismo ang loob at labas ng bahay na ito na tunay nga namang napakaganda at perfect na perfect ang pagkagawa at modern design talaga at napakaganda. So guys, ang tanong, magkano nga ba ang nagastos dito? So ayon po kay Ma'am Jelly, ang nagastos niya po dito lahat-lahat ay umabot po ng 850,000 pesos. At yan nga po ay nakita natin fully finished na. And take note guys, yung gumawa po ng bahay na ito ay yung tatay niya at mga kapatid niya. So sa madaling salita, hindi buong labor ang nabayad niya rito, ay meron man ay paabot-abot na lang anya nga ni ma'am. At ang malaking bagay po na namenos niya rin dito ay yung pagpapagawa niya ng steel trusses and color roof. Dahil nakakuha po siya dito ng arawan na halagang 700 pesos per day at 3 araw lang pong ginawa. So guys, totoo po yan dahil ako po mismo, yung bahay ko mismo ay arawan lang din po ang gumawa niyan. Kinumpara ko dun sa mga nagkontrata sa akin at sa nagkontrata dito sa trusses, at yun ngay nakakuha ko ng arawan, ginawa lang din naman yung akin ay 6 days lamang. So kung kayo po ay makakakuha ng steel trusses at color of the worker na arawan, ay napakalaki po ng mamamenes nyo, 100% po yan kumpara sa inyong pagpapakontrata. So once again, congratulations po sa iyo, Ma'am Jelly and Sir Francis Maranan, na tunay ngang napakasarap talaga sa feeling na nakapagpagawa na tayo ng ating pinapangarap na bahay. Guys, kahit paulit-ulit ko po itong sinasabi dahil sinasadya ko to upang ma-motivate at ma-inspire tayo sa mga napapanood natin upang magkaroon din tayo ng intention or pangarap na makapagpagawa ng ating bahay. Napakasarap talaga sa feeling kahit hindi man ganitong kaganda or kabongga, ang importante ay meron tayong masasabi at matatawag na sariling bahay, lalong-lalo na tayong mga OFW. Pag uwi natin ng Pilipinas ay meron tayong maipagmamalaki na napala natin na pagtatrabaho na matagal sa abroad. At the same time, yun nga yung pangarap natin bukod sa pag-aaral ng ating mga anak, ay yung pangarap nating matagal na bahay ay nakakamit na natin. So hindi man natin kaya ng biglaan na ganito, gawin nating unti-unti, step by step. At habang nakikita natin itong unti-unting nabubuo, ay mas lalo tayong sisipagin sa ating pagtatrabaho. At yun nga ay bukod sa ating inspirasyong mga anak at pamilya, ay itong ang ating pinapangarap na bahay. At higit sa lahat, matcha-challenge tayo dahil ngayon lagi natin binabanggit na pag meron tayong sinimulan, ay may tatapusin. At higit sa lahat, at eto na nga guys, at hindi mo mamamalayan, bunga ng iyong pagsisikap, unti-unti at pagtsatsaga, na ang dating pinapangarap mo lamang palang bahay noon, ay unti-unti mo na palang naisa sa katuparan ngayon. So ikaw kapatid, kung na-inspired at may natutunan ka sa vlog na ito, ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay, para magkaroon din tayo ng idea if ever na tayo ay sasabak na sa ating pagpapagawa ng mga bahay, ay kahit paano ay meron tayong konting nalalaman at hindi tayo maiisahan dahil mas lamang ang may nalalaman. So yun nga guys, maraming salamat po muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.